At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. ERC at PhilReca nagkaisa sa suspensyon ng disconnection ng kuryente hanggang June 2026. Bawal putulan ng kuryente ang mga power consumers sa buong bansa simula ngayong buwan ng Mayo hanggang Hunyo 2026. Ito po ang tinayak ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association of PhilReca, ang kahandaan ng bawat electric cooperative sa utos na ito. Ayon kay PhilReca Executive Director Attorney Janine Lepay Colingan, sanay na ang mga kooperatiba sa ganitong sitwasyon. Sa katunayan, nagawa na nila ito noong panahon ng pandemya at iba pang malalaking sakuna. Ang hakbang na ito ay alinsunod po sa direktiba ng Energy Regulatory Commission o ERC para sa publiko. Inilabas ang kautusan dahil sa nararanasang krisis sa produktong petrolyo dulot ng mga kaguluhan sa Middle East. Bukod po dito, layunin nitong bigyan ng sapat na palugit ang mga pamilyang hirap sa mga bayarin ngayon. Samantala, nasa 111 na electric cooperatives ang nagpapatupad na ng utay-utay na pagbabayad para sa mga consumers. Nagpahayag ng iba't ibang saloobin naman ang mga residente natin dito sa Nueva Ecija tungkol sa pansamantalang ginhawa na hatid ng suspensyon. Samantala, binigyan diin ng consumer na si Marilu Castro na tila walang maitutulong ang suspensyon na ito. Naniniwala siya na kailangan pa rin itong bayaran kaya mas mainam sana kung may discount. Hindi siguro kasi babayaran ko rin yun eh. Ano, naitulong doon, di wala. Babayaran ko din kung sana may discount or kung pwede. Yung hindi nila pagputol, babayaran ko rin yung buo na yun pagdating ng June. So ano, naitulong doon, wala. Ayon naman kay Christopher Calosa, makakatulong ang utos na ito para sa mga pamilyang walang pambayad. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Calosa ang publiko na dapat pa rin pag-ipunan ang bill dahil tsak na maiipon ito. Parang maiipon lang din yun, maiipon. Pero, siyempre, sa mga walang ibabayad sa Mayo hanggang June, ano rin, yung may tulong din dahil hindi sila maobliga na magbayad. Kumbaga, ano lang, parang susunod na buwan, kailangan parang pag-ipunan na nila yung susunod. Ganun. Kung installment naman ang pag-uusapan, pabor ang mga consumer dito basta siguradong walang kalakip na tubo. Sa kabilang banda, mas mabuting bayaran na agad ang bill kung may pera ayon kay Castro. Ito ay upang hindi na makaabala pa sa trabaho o maging pasanin sa mga susunod na buwan. Makakatulong pero kung may pambayad ka na rin lang, bayaran mo na kasi sagabal pa sa trabaho yun eh, abala pa eh. Kung may pambayad, bayaran. Pero kung talaga walang pambayad, wala kang choice kundi gawin mong installment. Kung walang tubo, pwede. Kung hindi nag-i-increase, pwedeng yung utay-utay, makakaano talaga yung makakatulong. Kasi ano eh, yung bababa eh. Tapos unti-unti mo lang din babayaran. Bilang pagtalima sa utos ng ERC, naglabas na rin ng opisyal na abiso ang NECO 2 Area 1. Ang suspensyon ng disconnection ay epektibo simula May 2026 hanggang July 2026 billing cycle. Nilinaw ng kooperatiba na maaari pa rin maputulan ang sinumang hindi nakabayad ng bill noong April 2026. Samantala, ang staggered payment naman ay para lamang sa mga consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour pababa. Maaaring bayaran ang bill ng Mayo hanggang Hulyo at ang Hunyo naman ay hanggang Agosto. Ngayon din ang bill ng Hulyo ay pwedeng bayaran hanggang Setyembre ngayong taon. Dahil dito, hinihikayat pa rin ng mga may kakayahan na magbayad sa tamang oras. Mahalaga ang suporta ng bawat member, consumer, owner para sa tuloy-tuloy na serbisyo ng ating kooperatiba. Higit sa lahat, ang disiplina sa pagbabayad ay makakatulong po upang maiwasan ang pagpapatong-patong